Ang mga bakal na kamay ni Tatay Amado, isang kwentong OFW mula sa Saudi Arabia. Hindi marunong mag-Ingles si Tatay Amado, isang simpleng karpintero sa probinsya na may magaspang at mayayamang palad dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit, naiwan sa kanya ang tatlong maliliit na anghel, sina Junjun, Kiko, at ang bunsong si Maya na sanggol pa lamang noon. Sa bawat gabi na umiiyak ang mga bata dahil sa gutom, nadurog ang puso ni Amado. Kaya sa edad na 40, sumugal siya. Gamit ang perang hiniram sa mga patubuan para sa placement fee, lumipad siya patungong Saudi Arabia bilang isang scaffolder o tagatayo ng mga bakal na plansa sa mga dambuhalang gusali. Ang baon niya? Isang lumang rosaryo, isang panyong pag-aari ng yumao niyang asawa at 3 gupit ng papel kung saan nakabakat ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Sa disyerto ng Riyadh, nakasalubong ni Tatay Amado ang bagsik ng tadhana. Tuwing tag-init, umaabot sa 50 degrees Celsius ang temperatura. Ang mga bakal na hawak niya ay halos pumapaso sa kanyang balat at ang kanyang mga sapatos ay tila natutunaw sa tindi ng init. Tuwing taglamig naman, naninigas ang kanyang mga kasukasuan, pero mas matindi ang lamig ng pangungulila. Dahil walang smartphone noon at mahalang tawag, tuwing sasapit ang sweldo, bumibili si Tatay Amado ng isang murang cassette recorder at mga bakanteng tape. Doon niya kinakausap ang mga anak niya. Gabi-gabi, sa madilim na sulok ng kanyang bagon sa labor camp, pinipindot niya ang record. Junjun, Kiko, Maya, si Tatay ito. Huwag kayong mag-aaway diyan ha. Jun, tulungan mo si Lola sa pag-aalaga sa mga kapatid mo. Maya, anak, lumalaki ka na ba? Pasensya na kung wala si Tatay diyan. Para sa inyo ito. Inipon niya ang mga tape na ito sa isang lumang kahon ng sapatos. Hindi niya ipinapadala dahil magastos ang benta sa kargamento. Binalak niyang iuwi ng buo kapag tapos na ang kanyang laban. Lumipas ang 10 taon. 10 taon ng pagbubuhat ng mabibigat na bakal. Sa Pilipinas, ang maliliit na bakat ng kamay sa papel ay naging mga totoong propesyonal. Si Junjun ay isa ng mechanical engineer. Si Kiko ay nakapagtapos ng computer science at si Maya ay incoming college student na may matataas na grado. Hindi nakauwi si Tatay Amado sa graduation ni Junjun. May emergency sa construction site at kailangan niyang mag-overtime para may maipadala sa huling bayarin sa eskwela. Imbes na pera lang, isang malaking balikbayan box ang dumating sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Sa ilalim ng mga tsokolate, sabon at kumot, nakita ni Junjun ang isang lumang cassette player at 20 piraso ng cassette tapes na may nakasulat na mga petsa. Isinalpak ni Junjun ang unang tape. Narinig nila ang boses ng kanilang ama. Boses na pagod, may ubo, at may humihiyaw na tunog ng hangin sa disyerto sa background. Mga anak, Pasko ngayon dito, masarap ang ulam namin, may manok. Pero mas masarap sana kung kasalo ko kayo. Maya, umiiyak ka ba nung isang gabi nung tumawag ako? Tandaan mo, bawat bakal na binubuhat ni tatay dito, kayo ang lakas ko. Naiyak ang 3 magkakapatid. Doon nila nalaman na ang bawat sentimo na nagpaaral sa kanila ay hinaluan ng dugo, pawis, at luha ng isang amang nag-iisa sa disyerto. Makalipas ang 12 taon, dumating ang araw ng pinal na pag-uwi. Pagbaba ni Tatay Amado sa airport, dahan-dahan ang kanyang lakad. May rayuma na siya, medyo kuba na ang likod at halata ang katandaan. Sa labas ng arrival area, hindi lang simpleng salubong ang nagaantay sa kanya. May hawak na malaking tarpaulin si Junjun. Welcome home, engineer of our lives, atin na ang bahay natin. Tumakbo si Maya at niyakap ang ama ng mahigpit. Nang hawakan ni Junjun at Kiko ang mga kamay ng kanilang ama, naramdaman nila ang mga kalyo at gasgas, mga bakal na kamay na bumasag sa kahirapan ng kanilang pamilya. Tay, salamat po. Kami naman po ang magtatrabaho para sa inyo.
Hindi na kayo babalik doon, sabi ni Junjun habang umiiyak. Ngumiti si Tatay Amado. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, malaya ng umagos ang kanyang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, tapos na ang kanyang misyon. Sa munting hapagkainan ng kanilang bagong sementadong bahay, simple lang ang handa, pinakbet at pritong isda, ang paboritong ulam ni Tatay Amado na matagal niyang hindi natikman sa Saudi. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo, hindi siya naging mayaman o boss sa opisina, pero sa bawat sulok ng bahay na iyon at sa bawat tagumpay ng kanyang mga anak, nakaukit ang pangalan ng isang dakilang ama para sa lahat ng Tatay Amado na nagpapakapagod sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa ibang bansa. Ang bawat kalyo sa inyong mga kamay ay katumbas ng magandang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang inyong pangungulila ay hindi kailanman naging walang saysay. Kayo ang mga tago at totoong bayani na nagtayo ng mga pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Ang pag-ibig ng isang ama ay hindi sinusukat sa distansya, kundi sa tibay ng pangakong binuo sa gitna ng sakripisyo.